Paalala, ang mga personal na detalye sa video na ito ay pawang kathang-isip lamang at nilikha para sa layuning makapagturo. Anumang pagkakawig sa tunay na tao, buhay man o patay, ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang mga detalye ay hindi dapat ituring na tunay o totoo, at ang video ay ginawa upang magbigay ng gabay at kaalaman lamang. Paano mag-encode sa Fidelity Band Application Form o GF57? Buksan ang inyong browser. Maaaring Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge at itype sa search bar ang fidelitybanding.treasury.gov.ph. Pagkatapos, ay itype ang enrolled email address ng inyong agency user account at password, pati na rin ang CAPTCHA na nasa login page at pindutin ang login. Paalala, malalak ang inyong account pagkatapos ng 5 beses na maling password na nailagay. At kapag nalock ang inyong account, ay maaaring pindutin ang please reset your password o mag-email sa BTR para ma-recover ang inyong account. Kapag nakapag-login na, pindutin ang Manage Fidelity Bond. Para sa mga mag-apply ng new band o expired na Fidelity Banding, pindutin ang new band. Kung magre-renew naman ng Fidelity Band na mag-e-expire sa loob ng 60 days, ay pindutin ang Renew Band. Kung pinindot ang Renew Band, lilitaw ang lahat ng na-encode na detalye noong nakaraang taon. I-update lamang ang mga detalye na nabago hanggang sa huling parte. Kung pinindot ang new band, ilagay ang lahat ng hinihinging detalye. Sa unang part, ilagay ang personal na detalye ng nag-a-apply ng Fidelity Band. Ilagay sa address ang home address ng aplikante at hindi ang address ng inyong ahensya. Siguraduhin na ilagay ang tamang contact number at email address upang mas madaling makontak ng BTR. Siguraduhin mas mataas ang estimated monthly income kaysa sa estimated monthly expenses. Sagutan lamang ng yes or no ang numbers 12 at 13 at maglagay ng mga karagdagang detalye kung yes ang sagot. Piliin ang not applicable sa status of penalties kung no ang sagot sa numbers 13b at pagkatapos ay pindutin ang continue. Sa pangalawang part, ilagay ang detalye ng mga character references at ang government ID ng aplikante. Piliin ang government ID na merong ID number na 20 characters o mas mababa pa. Ilagay sa date accomplished ang kasalukuyang petsa at pindutin ang continue. Sa pangatlong part, kailangang ilagay ang band period coverage at amount of accountability o halaga ng may pananagutan sa public funds, properties o accountable forms. Piliin kung ilang taon ang coverage ng inyong Fidelity Band, maaring 1, 2 o 3 years. Sa status of appointment, ito ay ang formal na klasifikasyon ng posisyon o trabaho ng isang bandable officer sa ahensya ng gobyerno na kaniyang kinabibilangan. Piliin kung permanent, casual, temporary, elected, appointed, substitute, coterminous, fixed term, contractual, provisional o contract of service o job order. Sa payment type, piliin kung magbabayad sa pamamagitan ng Linkbis, EMDS, OTC o over-the-counter. Sa paglalagay ng accountability, magkakaiba ito para sa LGU Barangay, LGU-SK, at City, Municipality, Province, NGA, GOCC. Para sa mga barangay at SK na aplikante, piliin ang inyong position. Para sa mga barangay chairman, SK chairman at SK treasurer, ilagay ang kabuuan ng approved barangay annual budget. Iko-compute ng system ang inyong public funds accountability depende sa napiling position. Para sa barangay chairman, 90% ng kabuuan ng barangay annual budget ay hatiin sa 12 months para makuha ang average monthly cash accountability niya. Para sa SK chairman o SK treasurer, 10% ng kabuuan ng barangay annual budget ay hahatiin sa 12 months para makuha ang average monthly cash accountability niya. Para sa barangay treasurer, fixed ang accountability niya na 10,000 pesos. Para sa kalahi, piliin ang others at pindutin ang checkbox. Pagkatapos ay ilagay ang kabuuang halaga ng accountability. Para sa barangay chairman, ilagay ang total na halaga ng office supplies on hand sa inventories per gang. Para sa barangay chairman, ilagay ang total na net book value o carrying amount ng mga movable na property, plant and equipment. Hindi kasama ang halaga ng mga buildings, lot o infrastructures.
Para sa mga aplikante mula sa city, municipality, province, NGA, at GOCC. Ilagay ang halaga ng accountability kung saan naaangkop. Paalala, magkaiba ang halaga ng accountability at amount of band, kaya siguraduhin na ilagay ninyo ang tamang halaga na accountable kayo. Ilagay sa may part ng public funds ang halaga ng accountability. Kung ikaw ang namomolekta ng bayad mula sa inyong mga kliyente bilang collecting officer. Kung ikaw ang nagpoproseso sa mga kailangang bayarin ng inyong ahensya bilang disbursing officer, petty cash custodian o cashier. Kung ikaw ang pumipirma sa mga disbursement voucher o cheque para sa mga bayarin ng inyong ahensya bilang signing officer o head of the agency. Kung ikaw ang nagpoproseso ng mga investments ng inyong ahensya bilang investment officer. Ang inyong amount of band sa may public funds ay depende kung saang bracket siya applicable based sa schedule of premium rates. Ang inyong amount of premium naman na siyang binabayaran ninyo ay 1.5% ng inyong amount of band pero hindi bababa sa 150 pesos. Kung ikaw ay may accountability sa mga supplies ng inyong ahensya, ilagay ang total amount as of date of application sa may inventories per GAM. Ang inyong amount of band sa may inventories per GAM ay 50% ng inyong amount of accountability. Kung ikaw ay mayroong accountability sa mga movable properties ng inyong ahensya, ilagay ang total amount sa may property, plant and equipment ayon sa katumbas na net book value. I-total ang net book value o carrying amount at hindi ang purchase cost. Ang inyong amount of band sa may property, plant and equipment ay 30% ng inyong amount of accountability. Kung ikaw ay may accountability sa mga forms and other valuables ng inyong ahensya, ilagay ang total amount sa kung saan siya naangkop sa may forms and other valuables. Ang inyong amount of band sa mga forms and other valuables ng inyong ahensya ay 10% ng inyong amount of accountability. Kapag nailagay na ang inyong amount of accountability, ay makikita sa pinakailalim na part ang inyong total accountability, band, at premium. Pindutin ang validate at pagkatapos ay ang continue button. Sa huling part, ilagay ang inyong place of assignment, position o designation, at date of designation o assumption of accountability. Ilagay sa number 20 ang inyong department o section kung saan kayo naka-assign, branch ng agency, o pangalan ng barangay para sa mga aplikante mula sa barangay o SK. Piliin sa number 21 ang inyong bandable position. Kung wala sa drop-down list ang inyong bandable position, piliin ang others at i-type ang inyong position o designation. Ilagay sa number 22 ang petsa kung kailan kayo na-designate o nag-assume sa inyong bandable position. Paalala sa mga barangay chairman at SK chairman, ilagay ang petsa kung kailan kayo nang papagkatapos ng nakaraang eleksyon. Paalala sa mga barangay at SK treasurer, ilagay ang petsa kung kailan kayo magsisimula sa inyong tungkulin bilang barangay o SK treasurer na nakasaad sa barangay o SK resolution sa pagtatalaga sa inyong bandable position pagkatapos ng nakaraang eleksyon. Pagkatapos mapunan ang lahat ng mga kinakailangang detalye, ay pindutin na ang finish. Pagkatapos nito, makikita na ang status na for agency approval. Sa lahat ng mga in-encode na aplikante, kailangan pa munang i-approve ang inyong application gamit ang inyong agency approver account na nakapangalan sa inyong head of the agency. Panoorin ang part 2 video na may pamagat na paano mag-approve ng Fidelity Band application kung ang status ay for agency approval para ma-approve ang mga ginawang application. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong ito sa inyong Fidelity Band application.